Tiningnan siya ni Yipyang na parang walang nangyayari. Naiintindihan ko. Kung ganoon ka dedikado sa lakas, kung ganoon, igagalang ko iyan. Kasama ang mga salitang, watch closely. Nagpakawala din si Yipyang ang kanyang kapangyarihan. Habang sumugod si Prison King para pumatay, itinaas niya ang kanyang kamay ng mataas at nagkabitak-bitik ang lupa sa paligid nila. Hayaan mong bigyan kita ng lasa ng isang antas ng kapangyarihan na hindi mo kailanman maaabot. Sunod ay ang imahe ng lahat na nawasak. Isang sinag ng liwanag na kumakatawan sa kapangyarihan ni Yipyang ang lumitaw. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, super heavy hand blade strike. Nagkabitak-bitik ang espasyo at nasira ang lahat. Isang vortex ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Prison King. Nang lumingon siya, natulala siya sa reality. Nahati ang kawalan. Pagkatapos ay si Prison King, malakas man siya, ay nagsimulang umiyak. Nakikita ko. Lumutang sa hangin, tuwang-tuwa siya na napagtanto, sa wakas nakita ko. Ang lakas na palagi kong hinahanap. At pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, sinabi niya ang isang magalang na bagay sa taong malapit na niyang patayin, salamat. Sunod, ang figure ng dalawang wang ay naghalo sa kawalan at ang bitik sa kawalan ay unti-unting lumaki. Si Dong Fangqing at ang iba pa ay natulala sa reality. Matapos kumalma, hindi naiwasang sumigaw ni Kuang Chinhan, holy crap! Giniba ni Yipyang Chen ang mundo sa isang bugzo. Kalimutan mo na ang gate. Nagtaka rin si Dong Fangqing, ang lakas bang ito ay talagang isang S-rank tulad ng sinabi ni Shidi. Siyempre, biglang lumitaw si Yipyang at kinumpirma, talagang ang S-rank. Agad siyang tinawag na Shidi. Lumingon si Yipyang at ngumiti ng bahagya at sinabi, gumamit lang ako ng kaunting lakas. Kaya na sa lumilipad na pagong, diretso patungo sa kawalan. Sinabi niya sa lahat na magkasama sila upang harapin si Quan Wuwang. Isang lupain na may magkakalapit na bahay ang lumitaw sa Forces City. Sa isang mataong kainan, isang dalaga ang nadapa mula sa pintuan patungo sa lugar na may fish pond. Isang lalaki na may hawak na baso ng alak ang pumunta kung saan naroon si Funa, na nagbabasa ng libro kasama niya. Mukhang nalaway si Funa, nagkomento, the 9th-section Enchantress, ikaw, sumusulpot sa protagonist sa ilalim ng tubig, napakagaling. Sinabi ng kabilang lalaki, sa tingin ko, ang pinakamagandang bahagi ay nang kasali ako. Sa kabilang panig, isang dalaga na nakikinig sa kanilang usapan ang sumanghal, kayo, mga lumang pilyo, tigilan niyo na. Ito ay isang lugar na pampubliko. Idinagdag ng kasama niya habang umiinom ng tubig, mabuti na lang wala rito si Yipyang Zanggo. Ang mga miyembro ng Enchantress Fan Club na nagtitipon-tipon ay napakapangit tingnan. Sumingit ang may-ari ng restaurant sa sandaling ito, ngunit ang hindi pagiging narito ni Yipyang Zhu sa tavern ay palaging nagbibigay ng pakiramdam na may kulang. Bukod pa rito, ang Enchantress ay talagang isang magandang libro. Pumasok si Ligyang sa tavern na sinusundan ng isang manok. Ang may-ari ay gaya ng dati, 2 leyang of daughter red wine plus isang plato ng pinatuyong tofu. Nakita siyang tumitingin sa paligid, may nagtaka. Dean, huwag ka nang maghanap. Hindi pa bumabalik si Yipyang Zongju mula sa biyaheng ito. Narinig ito, namula ang kanyang mukha sa hiya at sumagot siya ng padalos-dalos, kahit ano, sino ang may pakialam sa kanya. Habang naghahanap ng upuan, nakaupo sa harap ng may-ari, nagbiro siya kay Liang. Naiintindihan ko. Sa mundong ito kung saan laganap ang mga demons, ang Forces Domain ay matagal nang walang bakas ng mga demons, pangunahin dahil binabantayan ni Yipyang Zongdi ang lugar na ito. Bigla, isang nakakaawa na sigaw ang umalangaw mula sa labas. Demon Run! Ang mga tao sa kalye ay tumatakbo ng nagkakagulo. Marami na siyang pinatay. Takbo lahat. Ngunit sa sandaling natapos silang magsalita, pinaira-piraso sila ng Demon's Wire. Tumakbo palabas ng tavern sina Fan Ho at ang may-ari, nagtataka kung anong nangyayari. Isang matandang lalaki din ang tumakbo palabas at sinabi, ang pagkakakilanlan ng demon. Siya ay isang great demon na national destruction level. Lubos siyang nagpanik, sumisigaw, siya ang puppet queen. Anong gagawin natin? Kinailangan niyang pumili ng oras kung kailan pumunta si Yipyang Zongxiu sa malaking disyerto. Ang puppet queen, na puno ngayon ng enerhiya, ay nagtatanong lang ako ng direksyon, bakit kayo tumatakbo?
Bukod pa rito, ang buong Zingan Kingdom ay masisira, tumakbo man kayo o hindi, mamamatay kayo. Magtipid ng enerhiya at maghirap sa hell. Tumayo ang may-ari ng tavern sa harap, nakasimangot at sinasabing, maghahanap ako ng paraan para pigilan siya. Kayo, hayaan ninyong makatakas ang lahat mula sa Fort City palabas ng lungsod. Left time Laganyang ang nagsalita, Owner, natatakot ako na hindi tayo makatakas. Nakita ang napakaraming tao, medyo na-curious ang Puppet Queen sa oras na ito. Ang mga tao ay kumikilos ng kusa na lumapit sa aking pintuan. Napakagaling, tao, sabihin mo agad sa akin kung paano ako makakapunta sa tamang zigan. Nagngit-ngit ang may-ari ng tavern at nagtanong pabalik, anong hinahanap mo sa Zan? Hindi nagtago ng anuman ang Puppet Queen at sumagot, sinira ni Yip Yang Chen ang 10,000 year barrier ng Supreme, sinunog hanggang mamatay ang Supreme, at inayos ang lahat ng mga spies sa human world para sa paghihiganti. Inutusan ako ng Supreme na patayin ang lahat ng kanyang mga kasamang inumin habang wala siya rito. Gayunpaman, matapos marinig ang kanyang mga salita, medyo masaya ang may-ari ng tavern, ganoon pala. Magaling ang ginawa ni Yip Yang Chen. Ipinagmamalaki namin siya, kaming mga kasamang inumin. Ang mga buhay na ito ay sulit sa isang apoy. Nagtanong para makasiguro, matagal nang alam ng Puppet Queen ang lahat. Tavern owner, hindi ka man lang marunong magkunwari. Sa katunayan, ang iyong intelligence ay lahat nasa ilalim ng aking kontrol. Kung ganoon, tara na. Dalhin mo ako sa iyong tavern. Tiyak na hindi papayag ang may-ari. Pinalaki niya ang kanyang katawan at sumigaw, Drummond. Inabot din ng Puppet Queen ang kanyang kamay, sinusundan ng isang atake na may kawad. Ang kawad na iyon ay direktang nagpira-piraso sa kamay ng may-ari ng tavern, na nagpasigaw sa kanya na parang isang maliit na babae, Array. Nakita ang sitwasyon na lumalala. Sumugod din si Fanga at sinuntok ang Puppet King ng lahat ng kanyang lakas. Eat this, you. Habang bulag siya, sumigaw si Fanga, ilabas niyo agad ang may-ari. Bumalik sa tavern, sinabi ni Yip Yang sect leader, kung may mangyari, ligtas tayo sa loob. Tinakpan ang kanyang mga mata ng isang kamay at hinawakan ang leeg niya ng kabilang kamay, sinumpa niya, ikaw, maliit na bastos. Noon, nadapa ang Puppet King sa pasukan ng tavern, hinahanap si Fanga ng galit at mabagsik. Sabihin mo sa mga kaibigan ni Yip Yang Chen na pupunta kami sa tavern. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo papatayin ng sabay. Sabay, dahan-dahan kong babalatan ang inyong balat at sisipsipin ang inyong mga souls. Humakbang pasulong, hindi nakalimutan ng Puppet King na magyabang, mayroon akong 10,000 taon ng karanasan sa pagpapahirap ng tao. Iiyak si Yip Yang Chen kapag nakita niya kung gaano kayo kaawa-awa. Pagkatapos ay tumapak siya sa threshold. Ngunit mabilis na napansin ng Puppet King na may kakaiba. Ang tavern ay nagliliwanag na ngayon na parang nakakabulag na liwanag. Nagtaka siya, tulala, ano ito? Ang presyon ay nakakabaliw. Tiningnan ang puno ng peach sa tavern, takot na takot ang Puppet King. Ang killing intent ng puno ng peach na ito ay milyong beses na mas malakas kaysa sa ancient demon tree ng Spirit King. At pagkatapos, lumitaw ang manok at ang carp, nakakatakot ng husto. Bakit ko rin nararamdaman ang hininga ng pagpipigil sa Holy Beast Dragon at Phoenix mula sa mga ancient demons na ito? At nang tiningnan niya ang strobe room sa sulok, sandali. Ang wallis na ito ay mas malaki kaysa sa langit sa aking kamalayan. Anong nangyayari? Napapaligiran ng presyon na iyon, napagtanto ng Puppet King, hindi. Ang tavern na ito ay talagang may problema. Kailangan kong tumakbo. Kakaiba, hindi ako makagalaw. Di nagtagal, nagsimulang umagos ang pawis, nagpapakita kung gaano siya katakot. Ito ay spatial manipulation. Isang gintong dragon ang lumitaw. Ang manok sa tavern ay kumikinang din ng ginto, naging phoenix. Ang wallis ay naging si Wuan. Nagtaka siya, bakit ang liit ko? Lumitaw din ang Flying Peach. Bahagyang nagreklamo, paano ka naglakas loob na pumasok sa tavern? Ang Peach Blossom Fairy na may abaniko ay nagbabala sa masamang espiritu. Ang tavern ay hindi isang lugar kung saan ka pwedeng magloko. Idinagdag ng dragon sa likod niya, Jin-iya mo ako. Sumingit si Bai Chan, ginamit ng master ang skill para maging immortals para panatilihin kami dito ngayon.
Naisip ng Puppet King sa pagkabigla, ang aura na inilalabas nila ay nagpapabagsak sa aking katawan. Sumigaw siya, tulong. SOS. Supreme Monarch, iligtas mo ako. Si Fan Hao, humihingal at pagod, ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang leeg at sinabi, ang mga bagay sa tavern na ito. Nagpatuloy ang matandang lalaki sa tavern, ay lihim na ginawang immortals ni Yipyang leader. Inilawan ng tanghaling araw ang tavern. Katahimikan. Malakas na lumuhad ang Puppet King sa lupa, nagmamakaawa para sa awa. Please, Holy Beast Lords, iligtas niyo ang aking buhay. Lumitaw ang kambal na Koi, nagtatanong ng opinyon, anong gagawin natin sa kanya? Ikinabot muli ni Wuan ang kamay ng may-ari ng tavern, pagkatapos ay sumagot, bakit pa tayo nagtatalo kung paano haharapin ang isang maliit na demon sa antas na ito? Ang inyong mga karanasan ay napakakonti. Nagulat si FHA, nakanganga, ang isang Ancient Demon King ay madaling makakasira ng isang bansa, ngunit sa inyong mga mata, isa lang siyang maliit na demon. Nagmungkahi si Qi Chen sa katawan ng isang manok, sa tingin ko, dapat nating hilahin at balatan ang dalawang iyan na marumi, na nabahiran ng dugo ng tao. Tumingin si Along sa kanya at sinabing, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Upang maalis ang ganap na kahihinatnan, sinusuportahan ko ito. Si Fito ay parang, mahirap magpasya. Sasama ako sa kahit anong desisyon ninyo. Agad na nagulantang ang Puppet King. Holy crap, mga sacred beasts, makinig kayo sa akin. Halos patay na ang mga tao. Hindi nyo na kailangang dumihan ang inyong mga kamay sa bagay na ito. Lumayo lang kayo, at pagkatapos na pakse ng Supreme Master ang sangkatauhan, lubusan kayong susuportahan ng aming Ancient Demon Clan. Matutulungan pa nga namin kayong buuin ang sarili ninyong Sacred Kingdom. Lahat ng nasa tavern ay nakatitig lang sa kanya, malalaki ang mga mata na parang, girl, ang dumi mo. Pagkatapos ay sumingit si Kechen, mayroon siyang brain rot na mas malala pa sa matandang pulubi na iyan. Ang ating master ay tao. Bakit niya gugustuhin na pakse ng kanyang sariling lahi? Sumingit si Wu Chen, oo, at anong silbi ng isang Sacred Kingdom sa atin? Ang misyon ng ating master para sa atin ay protektahan ang tavern na ito. Lubusang nagulat ang Puppet King sa kanilang usapan. Sandali, may master kayo at siya ay tao. Paano nagkaroon ng isang tao ng napakakatakot na sacred beasts na tulad niyo? Si Wu Chan ay casual lang, nakakatakot. Pakiusap, isa ka lang country bumpkin na wala pang nakikita. Kawawa, lumipad si Alonglong at idinagdag, kung nagkita sila, malamang na nag-blip sila sa pantalon pagkatapos makilala ang pinakamalakas na summoned beast ng aming master. Matapos magkasundo sa isang plano, itinuro ni Wuan ang isang daliri at nagpakawalan ng lubad. Itali na lang natin siya sa ngayon. Ayaw nating sirain ang kanyang maliit na katawan ng ating tavern. Agad na sumigaw ang Puppet King at naitaas sa isang nakakahiya na posisyon. Nakita iyon, na mula si Wuan at naging self-absorbed, ang aking binding technique ay perpekto para sa mga demons, syempre. Si Along ay bumantong hininga lang, ito ba talaga ay tungkol sa tavern o nagpapakasawa ka lang sa iyong nakakatakot na panig? Ang nakakatakot na matandang lalaki at si Funa ay nalalaway at pumupuri, talagang isang master. Kahit ang kanyang mga techniques ay napakaisa, tinitigan ni Along ang Puppet King at nagsimulang magtanong. Ang kaligtasan ang prioridad. Bago ka namin harapin, magtatanong ako sa iyo ng ilang tanong. Kailangan mong sagutin ng tapat. Bago pa siya matamaan, buong pagmamalaki niyang sinabi, Sacred Beast Masters, kahit hindi ko kayang kalabanan kayo, hinding-hindi ko ibubunyag ang anumang impormasyon tungkol sa Supreme Master. Patayin niyo ako, wala akong pakialam. Lumingon si Wu Chan kay Fetao, hey, Fetao, nakuha ba natin ang impormasyong kailangan natin? Sumagot siya, oo, binasa ko ang kanyang mga soul waves nang maglaban ng Prison King at Master. Ang Supreme Master at ang Ancient Demon King ay pumunta sa langit sa itaas ng Fork City. Plano nilang sirain ang Zoo at Kingdom, simula sa Fork City. Isa, dahil ang Fork City ay lalo na mahalaga sa Ancient Demon Clan. Ang lihim na ito ay alam lamang ng Supreme Master. Dalawa, gusto nilang maghiganti sa Master at linisin ang pinakamahalagang tavern ng Master. Narinig ang kalaban na nagbubunyag ng kanilang buong plano, takot na takot ang Puppet King.
Paano nyo nalaman? Hindi ko ipinagkanulo ang Supreme Master.